I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again mga kababayan, shout out sa inyong lahat. Kumusta po kayo at malapit na po ang Christmas, no? Nakikita nyo guys, yung nakikita ko, yan po si Senator JB Ejercito. Nakikita nyo, ang daming mic, ano? Nandyan UniTV, CNN, SMNI, GMN News, ABS-CBN, Channel 5, Net25, etc. Ayan, courtesy nila lahat. Alam nyo guys, yung interview ni Senator JB Ejercito, tungkol po dito guys, sa nangyayari dyan sa Western Philippines, no? Pangaras ng Chinese vessel sa ating mga Philippine Coast Guard. Alam nyo po, nanggagaliit itong mga senador. Mostly our senador guys ay gusto nila po mapauwi itong ambassador ng China. Kaya pati ito si Senator JB Ejercito, no? Gusto niyang pauwiin na to. Actually guys, nagsalita siya ng Chinese na ano guys, na pauwiin. At isa pa, biro mo, sinabi niya na stop revoking us, o ba tayo pa ngayon mga kababayan ang nagre-revoke sa kanya, pero obvious na obvious naman sa mga video ang China vessel ang nagre-revoke. Kung nakita nyo yung kung nakikita nyo guys, yung pag-water kino ng vessel, China vessel sa ating Philippine Coast Guard, di ba sila ang nauuna? Pero ganun pa man mga kababayan, mahaba lang talaga ang pasensya natin dahil ayaw po natin ng gulo, no? Ayan po ang pinaka-the best sa sa mamamayang Pilipino or ang pag-uugali ng Pilipino. Mayroon po tayong napakamabait na pag-uugali, mahabang patient, ika nga. In English lang talaga. Mahabang pasensya, ika nga. So, yan po ang mayroon tayong pag-uugaling mayroon, no? Mahaba, as in mahaba, pero yung kalooban natin talagang kumukulo yung dugo natin. Parang gusto natin manakit, pero nandoon pa din guys yung pagpipigil natin dahil ayaw po natin na maglika ng malaking gulo. Kasi mas more na malaki ang mangyayari sa atin kung tayo'y lumaban ika nga sa panggigipit ng China vessel sa atin, yung mga guys. Kaya tayo guys ay napaka bless sa ating may pag-uugaling mapagpasensya, ika nga. As long as yan po ang direktiba po ng ating mahal na Pangulo, be humble at hanggat maaari huwag tayong gumawa ng hakbang para mag-umpisa ng gulo. Kasi malamang guys, pag tayo'y gumanti, malaki po ang magiging magiging damage ng bansa natin. Siyempre, yan po ang sanhi na ng gulo. Ika nga, maglilikha na ng gulo yan. Hindi lang po matamaan ang ekonomiya natin, bagsak lahat. Kaya ang Pangulong Marcos Jr. talagang kalmado. At ganoon din po tayo. Actually nga, yung ibang civilian talagang gusto nila talagang sumali. Pag nagkaroon ng gera, talagang even me, actually, babae ako. Basta nasa hindi magandang kalagayan ng Pilipinas, basta mag-train lang ako ng 3 araw, hawak ng baril, kaya ko na siguro lumaban. Para lang ipagtanggol ang sariling atin, no? So, ganun pa man, guys, hanggat maaari, pagdasal po natin na sana umupa na po ang tension dyan, mga kababayan sa Western Philippine Sea. Nakaka-imbierna na rin kasi, no? So, ganun pa man, ang Panginoon, hindi tayo pabayaan. As long as na magdasal tayo, no, kapit kamay, pakinggan naman tayo siguro ng ating Panginoon at hindi tayo pababayaan. Although ganyan siguro ginawa ng China, baka panakot actually, hindi nila siguro din magagawa na saktan din tayo, no? Dahil alam din nila mga kababayan ang magiging epekto sa ekonomiya nila kung maglilika sila ng malaking gulo. Actually, hindi lang siguro tayo pabayaan ng iba't ibang bansa na talagang kumukundina din sa bansang China, sa China vessel dyan, mga kababayan. Do you think, pag nagkataon na talagang kinakawawa tayo ng husto, isa sa mga Philippine Coast Guard natin may nangyari na hindi maganda,
siyempre guys, for sure yan, tutulong ang mga ibang bansa na talagang may concern para sa atin. So yun guys, pakinggan nyo ang mungkahi ni Senator J.B. Ejercito, no? Ganun pa man guys, anong sa palagay nyo? Pauwiin na natin itong ambassador ng China kasi walang kwenta. Hindi malang marunong makipagbagay sa atin. Parang siya pa mismo ang talagang nagagalit, ha? So, para sa akin, agree po ako sa sinabi ni Senator Ejercito. So, yun guys, panoorin nyo. See you again on my next live. And upload video. Bye, and baboos. I agree with the Senate President Subirin. Hindi dahil gusto natin na signal itong gera. Kaya lang, sa tingin ko, yung Chinese ambassador dito has been very hostile. Dapat nga siya ang maging diplomatic line, no? Dapat ang maging linya to ease the tension because of the current circumstances. Kaya lang, ang nangyayari, siya pa yung nagbubuhos ng gasolina. Very hostile siya. And as a matter of fact, nagkwento si Chief of Staff Gerald Bronner. Nagkita sila sa isang function. Pinuntahan siya, sinabi niya, stop provoking us. Ginanon pa siya. Diba? So, sa halip na maging maganda linya para ma-ease yung tension, yung nangyayaring harassment sa ating fishermen, sa ating Coast Guard, sana po siya ang nagiging tulay natin. Kaya lang, I think, siya po yung nagbubuhos pa ng gasolina. So, ang message ko kay Ambassador Wade Sala, lipuhaw. Hindi ka na, hindi ka mabuti dito sa atin. Ako naroon di mag-Chinese, kaya hindi ako di ba? So, yun lang. Palitan sana siya ng Chinese government o ng isang diplomat, talagang diplomat who will ease the tension and become serve as the line between the two countries in this very tense situation. Hindi nakakabuti. So,